Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video, and for today guys, another bad news na naman po tayo, no? Hindi na naman po magandang balita yung ating post for today. And again guys, sana wag kayong mag-isip na puro na lang tayo bad news. Kasi guys, syempre, ako din, ayokong i-sugarcoat sa inyo kung ano yung mga nangyayari at mga na-experience namin dito sa Buhay Canada. Kung negative po talaga yan, sasabihin ko sa inyo, negative talaga, di ba? Kung positive yan, of course, positive din. Kasi guys, ayoko kayong magkaroon ng false information kung ano yung mga nangyayari talaga dito sa Canada, no? It is what it is, talagang ganon. Hindi po talaga perfect ang Buhay Canada, no? At I think it goes to other countries at yung mga nag-i-immigrate din po sa ibang country na nakaka-experience din sila ng mga ganitong bagay, right? So, for today guys, ang pag-uusapan natin is yung refusal rating po ng mga temporary visa dito sa Canada. Kung gaano ba kataas, gaano kababa yung numbers ng mga nare-refuse dito sa Canada, no? And also yung capping nila about dun sa permanent residency for the upcoming years. But before that, intro muna tayo guys. And we are back guys. So, sabi dito sa news or dito sa article na ating nakita, according to data, immigration officials rejected 2,359,157 or 50% of temporary resident application in 2024. Okay? Tumaas yun guys from 1,846,180 or 35% the year before, meaning nung 2023. So, from 2023 to 2024, tumaas siya guys ng 50%. So from 1.8 million guys naging 2.3 million, right? And then the refusal rate covers the study permits, the work permits, and the visitor visa. And guys, ang sabi nila, this is the highest level since 2019 before the pandemic. Yan. So, makikita natin guys yung trend, hindi siya pababa, no? So from 2023 to 2024, pataas po yung refusal rating or mas marami guys yung mga nare-reject po na mga visa dito sa Canada. Ano yung mga numbers doon sa subgroups, no? So meron tayong tatlong groups, yung sa working visa, sa student permit, at saka po doon sa visitor visa. So guys, ito yung number, no? 1.95 million or 54% is nanggaling po sa visitor visa application, and that was for 2024, up from 40% nung 2023, along with 290,317 or 52% galing naman po sa study permit, and that is up for 38% last 2023. 115,549 or 22% of those who applied for temporary work permit, and that is slightly down from 23%. So yun lang yung medyo good news, yung dun sa temporary foreign workers, hindi po ganun kataas. But for the visitor visa at saka dun sa study permit, talagang tumaas guys yung refusal rating or yung mga numbers po na nare-reject. And it's kinda expected na guys, no? Kasi talagang grabe guys yung mga changes na nangyari sa international student pathway. So we are kinda expecting that. Okay? And then guys, na-report na rin to noon na bukod dun sa maghihigpit sila sa mga temporary visa guys, bababaan din nila yung cap para dun sa mga bibigyan nila ng mga permanent residency visa. Okay? So ang cap is by 20%, no? So for 2025, this year, ang mabibigyan po ng permanent resident visa is 395,000. Okay? And then the following year, bababa po guys, magiging 380,000 for 2026.
And for 2027 guys, bababa ulit siya ng 365,000. So again, yung sa pagkuha po ng temporary foreign visa, which is yung sa visitor's visa, sa international student, at saka guys yung dun sa TFW, ang taas po ng refusal rating. Tapos guys, mas mababa din guys yung bibigyan nila ng permanent residency dito sa Canada. So guys, now that we know the numbers, no, with all of this data, yung percentage, yung number ng mga nare-refuse, ako guys, I love math, no? I love numbers kasi for me, numbers don't lie. And yung numbers, yung data, yung percentage yan guys is magandang reference yan at magandang guide natin yan for planning. Halimbawa guys, you are planning to go here in Canada, these numbers is really helpful, no? Para makapag-decide kayo kung ito ba yung tamang time para pumunta kayo dito sa Canada. Now guys, marami po ang nag-PPM sa akin at nag-question sa akin sa ating Facebook page. Okay pa bang pumunta sa Canada ngayon? Okay pa bang mag-apply sa Canada ngayon? Ma-advise mo pa ba sir na pumunta kami as a family? So yun yung mga questions na natatanggap natin sa ating Facebook page. So now guys, sasagutin natin yan, no? Para sa akin guys, kung yung numbers lang na to ang ating basis, yung 50% refusal guys, napakataas niyan, no? So kung ako ang tatanungin at yun lang ang ating basis, masasabi ko guys na hindi ito yung tamang panahon. This is not the right time for you to go here in Canada. Kasi napakataas po no, no? At saka guys, kung i-analyze nyo, no? So, ang taas po ng refusal rating doon sa temporary resident visa. Right? Tapos guys, pinababa rin nila yung cap for permanent residency, meaning yung mga bibigyan nila ng permanent residency for the upcoming years. Right? So kung titignan mo yung picture guys, yung temporary resident visa, pinahirapan nilang makuha. Nagagamitin mo yun guys para din makakuha ka ng permanent residency. Right? Kasi guys, kapag nakakuha ka rito ng work or nakapag-international student ka, meron kang opportunity and chance for your permanent residency. But since ang taas ng refusal rating doon, paano ka ngayon makakatawid or makakakuha ng permanent residency or chance man lang sa permanent residency? Napakataas ng refusal doon, di ba? At doon pa mismo sa permanent residency numbers na ibibigay ng Canada, pinapababa nila every year hanggang 2027 po yung numbers, no? So again, kung yung numbers lang ang pag-uusapan, para po sa akin, this is not the best time to go here in Canada. Okay? But on the other note, guys, let's say you do your own research, no? And then talagang napaghandaan mo. Meaning guys, talagang na-profile mo yung sarili mo on that specific na province, like your work experience, educational background, your English proficiency, and everything guys. Talagang swak ka talaga doon. At alam mo sa sarili mo na may laban ka. No? With all the changes happening right now, tingin mo talaga sa sarili mo based on your research, based on your numbers, malaki ang chance mo talaga, more than 50%. I highly suggest go for it. Halimbawa guys, ang work experience mo is nasa information technology, no? So let's say naghanap ka ng province, sabihin nating British Columbia, no? At nakita mo talaga na ang taas ng opportunity mo na makahanap ka doon ng trabaho, the same with your work experience, no? Kailangan talaga guys, naka-profile kung saan ka pupunta. Meaning, napakaliit ng chance para hindi ka ma-hire doon sa province na yon. Kung ikaw talaga napagplanuhan mo, right, at ready ka talaga dito, by all means, do it. Pero kung ikaw is suntok sa buwan lang na napupunta ka dito sa Canada tapos bahala na si Batman, wag mo nang ituloy, no? Kasi mahihirapan ka dito. Kasi guys, yung mga meron ng plano, yung meron ng plan A, B, C hanggang Z, nahihirapan pa dito, ikaw pa na walang plano, no? So, sa akin guys, kailangan, no, talagang naka-profile at talagang specific yung mga credentials at capabilities mo doon sa pupuntahan mo dito sa Canada para talagang
you are bound to success. Okay? So yun lang guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace.